Ang init ng araw ay tila karayom na tumutusok sa balat ni Adelpha, ngunit mas mainit pa rito ang nag-aalab na pag-aalala sa kanyang dibdib. Nakadapa si Miguel sa pinagtagpi-tagping karton sa lilim ng tindahan niya ng kakanin. Ang manipis na kumot ay nilalamon ng pawis. Ang paghinga ng kanyang anak ay mabigat, tila may humaharang sa bawat paghigop ng hangin. Mula kaninang umaga, hindi na bumaba ang lagnat nito. Isang matandang babae ang lumapit, nakatingin sa mga kakanin. Magkano itong puto? Tanong nito, ngunit ang mga mata ay nanatili kay Miguel. ₱5 lang po, manang, sagot ni Adelpha, pilit na ngumingiti. Kawawa naman ang bata, bulong ng matanda, bago bumili at umalis. Alam ni Adelpha ang mga bulungan. Alam niya ang mga tingin. Hindi na bago sa kanya ang paghusga ng mundo. Isang inang walang asawa, taga-iskinita na may anak na mukhang sakitin, iyon ang buhay niya. Iyon ang pagkatao niya sa mata ng iba. Ngunit para sa kanya, si Miguel ang kanyang buong mundo, ang kanyang tanging pag-asa. Miguel, anak, inom ka pa ng tubig. Bulong niya, inilapit ang baso sa labi ng bata. Umihiling lang si Miguel, nanlalambot ang mga braso. Ang kanyang maliliit na daliri ay sumingit sa pagitan ng mga daliri ni Adelpha, mahigpit na humawak. Ang init ng katawan ni Miguel ay lumalabas sa bawat haplos. Bigla, lumakas ang pag-ubo ni Miguel. Nagsimula siyang manginig. Ang mga mata ay dumilat ng malaki, ngunit walang focus. Ang kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw-galaw ng hindi makontrol. Miguel, anak, anong nangyayari? Sigaw ni Adelpha, halos himatayin sa takot. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Ang puso ay parang pinipiga. Sumigaw siya para humingi ng tulong. Tulong? May lagnat po ang anak ko, nanginginig. Ngunit ang mga tao sa paligid ay nagtinginan lamang. Ang iba ay lumayo. Ang iba naman ay nagbulungan. Sabi na nga ba, kawawa ang bata. Walang gustong lumapit. Walang gustong dumungaw sa kanilang kalagayan. Para silang mga salot, nakakakita ng sakit at takot mahawa. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Ang hapdi ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang alaala ng pagtatakwil ng sarili niyang pamilya. Ang pagpapalayas sa kanya ng kanyang ama nang malaman nitong buntis siya. Ang mga salitang kalapastangan, kahihiyan at sumpa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kamay niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kirot na galing sa loob. Hindi lang ang kirot ng kasalukuyan, kundi pati na rin ang kirot ng nakaraan. Hinaplos niya ang kanyang kaliwang kamay, ang kanyang hilalaki, ay kusa na lang dumapo sa isang lumang peklat sa likod ng kanyang palad. Isang peklat na halos napakaliit pero nagtatago ng napakalaking istorya. Ang araw na iyon, nagawa niyang iligtas si Julian mula sa apoy na halos lumamon sa kanilang dalawa sa isang liblib na bahay bakasyunan. Nasunog ang kanyang kamay nang hilahin niya ito palabas. Ngunit sa halip na sakit, ang naramdaman niya noon ay pag-ibig at pag-asa. Adele, hinding-hindi kita iiwan. Bulong ni Julian. Habang nakayakap sa kanya, ang labi ay lumapat sa kanyang noo. Ang halik na iyon ay sumelyo sa kanilang pag-ibig. Pero nagbago ang lahat. Nawala si Julian. Ang kanyang pamilya ay nilayuan siya. Ang kanyang ama ay walang habag na nagpalayas sa kanya. Ang pag-ibig na inaakala niyang magiging sandalan niya ay naging isang sumpa.
at ang peklat sa kanyang kamay ay naging marka ng kanyang trahedya. Adele, anong nangyayari rito? Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang pagkabingi. Si Manang Fe, ang kanyang matandang tiyahin na nag-iisang tumanggap sa kanya. Manang Fe, si Miguel po, nanginginig, hindi ko po alam ang gagawin. Umiiyak na bulong ni Adelva. Halos walang lakas, mabilis na lumapit si Manang Fe. Niyakap nito si Miguel, sinuri ang lagnat at kinakabahang inalog ang bata. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, Adel. Ngayon na. Pero wala po akong pera, Manang. Kakaunti pa lang po ang benta ko. Sagot ni Adelfa, bumibigat ang kanyang paghinga. Tumingin si Manang Fe sa paligid, ang mga nagtatakip ng ilong, ang mga nagbubulungan, ang mga nagpapasawalang bahala, walang pag-asa. Hayaan mo, Adele, may naiipon pa ako. Tara na! Ngunit bago pa man sila makagalaw, biglang tumunog ang luma niyang cellphone. Isang kakaibang numero. Hindi niya kilala. Pinindot niya ang accept, ngunit walang nagsasalita. Akala niya isang maling tawag, pero bago pa man niya ibaba, biglang nag-pop up ang isang notification mula sa kanyang mobile banking app. You have received 50,000 from an unknown sender. 50,000 piso. Parang tumigil ang mundo ni Adelfa. Napaawang ang kanyang bibig. Nagkamali ba siya ng tingin? Hindi ito posible. Wala siyang kakilalang may ganoong kalaking pera. Sino? Tinitigan niya ang screen ng cellphone. Isang mensahe ang sumunod. Gamitin mo ito para sa anak mo. Huwag ka mag-alala, Adele. Ligtas ka. Hindi niya kilala ang numero. Hindi niya alam kung sino. Pero ang mga salita ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Sino ang nagpadala? Bakit? At paano nito nalaman ang sitwasyon niya? Ang pag-asa ay biglang sumulpot, isang manipis na sinulid ng liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Ngunit kasabay nito ang matinding takot at pagkalito. Sino ang anghel na ito at ano ang kapalit ng tulong na ito? Ang malamig na hangin ng penthouse suite ni Julian Valderrama sa gitna ng Makati ay hindi sapat para pawiin ang nag-aalab na apoy ng pangungulila sa kanyang puso. Nakatitig siya sa isang lumang litrato, isang blurred na snapshot ni Adelfa na may ngiti sa labi at ningning sa mga mata. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa dibdib. Ilang taon na ba? 6 na taon. 6 na taon ng paghahanap ng pagsisisi ng isang pangakong hindi niya natupad. Sir Julian, kailangan niyo na po maghanda para sa board meeting. Boses ni Miss Reyes, ang kanyang personal assistant na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Huminga siya ng malalim, inilapag ang litrato. Ang kanyang buhay ay tila isang gilded cage. Mayaman, makapangyarihan, pero walang kalayaan. Puno ng obligasyon ng mga inaasahan ng pamilya Valderrama at ng anino ng isang babaeng hindi niya malimutan. Ang board meeting ay isang ritual ng pagpapanggap. Nasa dulo ng mahogany table si Attorney Gregorio Santiago, ang abogado ng pamilya at de facto advisor na may ngiting tila may tinatago. Nasa gilid naman niya ang kanyang tita Elena at tito Roberto, ang mga pinsan niyang laging may pakialam sa buhay niya. Julian, kailangan na nating pag-usapan ang iyong kinabukasan. Simula ni Tita Elena, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Hindi na tayo bumabata. Ang Valderrama Corporation ay nangangailangan ng isang matatag na pundasyon. Tumango si Santiago. Tama po si Ma'am Elena. Ang pag-asawa ay hindi lamang personal na bagay. Julian,
Ito ay negosyo. Ito ay pagpapatuloy ng legacy ng Valderrama. Sumagot si Julian, pilit pinananatiling kalmado ang kanyang boses. Mayroon akong sariling mga plano para sa kumpanya at para sa aking personal na buhay. At ano naman iyon? Tanong ni Tito Roberto, may himig ng paghamak. Ang patuloy na paghahanap sa multong iyon, Julian, matagal na siyang wala. Niliwanag na ni Attorney Santiago sa atin noon na nagpakasasa lang siya sa iyong pera at iniwan ka. Naramdaman ni Julian ang pagkirot sa kanyang puso. Wala kayong alam sa nangyari. Bulong niya tumingin kay Santiago na biglang nag-iwas ng tingin. Ang mga salita ng abogado, 6 na taon na ang nakalipas, ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Ang pagkawala ni Adelpha, ang paghahanap niya na tila walang patutunguhan, ang mga ulat ni Santiago na nagpapahiwatig na lumaya si Adelpha para makaiwas sa responsibilidad. Matapos ang pulong, nagtungo si Julian sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang laptop, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type. Isang encrypted folder, ang pangalan, Phoenix. Sa loob nito, mga ulat, mga surveillance footage at mga litrato. Mga litrato ni Adelpha at ni Miguel. Nandito lang pala siya. Sa Maynila lang, ang kanyang puso ay kumirot nang makita ang payat na figura ni Adelpha, ang kanyang anak na may lagnat at ang mga tingin ng paghusga mula sa paligid. Sir, may tawag po kayo mula sa St. Jude Hospital, sabi ni Miss Reyes sa intercom. Mabilis niyang sinagot. Anong balita? Stable na po ang bata, sir. Naibigay na po ang gamot. May nagbayad na po sa lahat ng gastusin. Nagpakawala ng malalim na hininga si Julian. Ang kanyang bibig ay umangat sa isang maliit na ngiti. Ang kanyang lihim na operasyon ay nagtagumpay. Ang 50,000 pisong ipinadala niya ay nagamit. Maraming salamat, panatilihin niyo ang monitoring discreetly. Mabilis niyang isinara ang laptop. Ang kanyang desisyon ay nabuo. Hindi na niya kayang magtago. Hindi na niya kayang manatili sa likod ng mga anino. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Miss Reyes, kanselahin ang lahat ng appointments ko sa hapon. Kailangan kong lumabas. Nagulat si Miss Reyes, ngunit tumangulang. Masusunod po, sir. Nagmamaneho si Julian sa mga kalsada ng Maynila. Naka-shade at naka-cap na tila isang ordinaryong mamamayan. Tinahak niya ang mga kalsada patungo sa lugar na nakita niya sa mga ulat. Ang eskinita kung saan nakita niya si Adelpha. Nagparking siya sa isang eskinita malayo-layo. Mula sa kanyang bintana, nakita niya si Adelpha na mukhang pagod na pagod habang inaalalayan si Miguel. Ang bata ay may ngiti sa labi, tila magaling na. Ang relief ay humaplos sa kanyang puso. Ang kanyang mata ay napako kay Adelpha, ang kanyang dating Adelpha, na ngayon ay may peklat sa kamay. Isang peklat na tanda ng pagmamahal at sakripisyong di niya natumbasan. Ang daming nawala, ang daming pagsisisi. Naramdaman niya ang isang matinding pangako. Hindi na siya aatras. Haharapin niya ang nakaraan. Susubukan niyang muling buuin ang lahat, kahit gaano pa kahirap. Dahan-dahan siyang bumaba sa sasakyan, sinisigurong hindi siya mapapansin. Naglakad siya, pakiramdam niya ay tila siya isang anino, sinusundan ang ilaw na nagbigay liwanag muli sa kanyang buhay. Julian Valderrama, mukhang abala ka sa pagmamanman. Napalingon si Julian. Si Attorney Gregorio Santiago nakangiti ng may pagdududa at may hawak na cellphone. Ang flash ng kamera
ay kumislap, kinukunan ng litrato si Julian at ang direksyon kung saan nakatingin si Julian. Ang mga mata ni Santiago ay nanlilisik na tila may nakita siyang hindi niya dapat nakita. Malamig ang boses ni Santiago. Hindi ba't sabi ko sa inyo, Sir Julian, na huwag nating pagtuunan ng pansin ang mga bagay na makasisira sa reputasyon ng Valderrama? Nagtiimbagang si Julian. Ang kanyang puso ay bumibilis sa galit. Alam niya na ang larong ito ay nagsisimula pa lang. Ang hangin sa Luneta Park ay malambing, bumubulong ng mga kwento ng nakaraan, ngunit para kay Adelpha, ang bawat simoy ay tila nagdadala ng babala. Isang linggo na mula nang mahiwagang dumating ang 50,000 piso at simula noon gumaan ng kaunti ang kanilang buhay. Nakakain na sila ng maayos, nakakabili ng gamot ni Miguel at nakakapagrenta ng isang maliit na kwarto na mas maaliwalas kaysa sa dating barong-barong. Mama, tingnan mo, butterflies? Masayang sigaw ni Miguel na tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga kulay-kulay na paru-paro. Napangiti si Adelpha. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito kasaya ang anak. Ang ningning sa mga mata ni Miguel ay nagpatunaw sa kanyang mga pag-aalala, kahit panandalian lang. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang tanong ay nananatili. Sino ang lihim na tumutulong sa kanila? At bakit? Naupo si Adelpha sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno, pinagmamasdan ang kanyang anak. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong parke. Ang ganda ng paligid ay nagpagaan sa kanyang kalooban, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang isang figura na nakaupo sa di kalayuan. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, nakikipaglaro sa isang pusa. May pamilyar sa kanyang tindig, ngunit pilit niyang ipinagsawalang bahala. Maraming tao sa parke. Hindi ito ang oras para balikan ang mga multo ng nakaraan. Bigla nadapa si Miguel sa damuhan at nagsimulang umiyak. Mabilis na tumakbo si Adelpha upang tulungan ang anak. Okay ka lang anak? May masakit ba? Mama, masakit po ang tuhod ko. Reklamo ni Miguel, tinuturo ang kanyang sugat. Habang pinupunasan ni Adelpha ang tuhod ng kanyang anak, biglang may lumapit sa kanila. Anak, okay ka lang ba? Tanong ng isang malalim na tinig. Napaangat si Adelpha ng ulo. Natigilan siya. Ang mundo ay tila huminto. Ang matangkad na lalaking kanina ay pinagsawalang bahala niya ay nakatayo sa harap niya. Ang mga mata nito ay tumingin kay Miguel, puno ng pag-aalala. Si Julian, ang kanyang Julian, ang ngiti na minsan niyang minahal, ang mga mata na minsan niyang pinaniwalaan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, tila gustong tumalon palabas sa kanyang dibdib. Isang matinding kaba, takot at galit ang bumalot sa kanya. Jules! Bulong ni Adelpha, halos walang tinig. Nagulat si Julian nang makita siya. Adel, ikaw ba iyan? Ngunit bago pa man makasagot si Adelpha, biglang tumayo si Miguel. Mama, tingnan mo po, may sugat po ako. Pero, okay lang po, di ba? Ngumiti si Miguel kay Julian, isang nangiting punong-puno ng katuwaan. Kuya, gusto mo po ba maglaro? Ang ganda po ng parke. Nagulat si Julian sa tinig ng bata. Ang kanyang mga mata ay lumambot. Okay lang anak, lalabas ulit ang araw, gagaling agad ang sugat mo. Napansin ni Adelpha ang paraan ng pagtingin ni Julian kay Miguel. Isang tingin ng pagmamahal na tila matagal na niyang hinahanap.
Ngunit sa halip na maantig, ang naramdaman niya ay matinding takot. Kailangan niyang ilayo si Miguel. Ngayon, Miguel, tara na. Uwi na tayo, sabi ni Adelfa, hinila ang kamay ng anak. Pero mama, gusto ko pa maglaro, reklamo ni Miguel. Huwag ka nang makulit anak, uwi na tayo. Halos pasigaw na niya sinabi. Napaawang ang bibig ni Julian. Adele, sandali lang, gusto ko lang magsalita. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matigas na sagot ni Adelfa, pilit na iniiwas ang tingin. Ang kanyang puso ay nagmamakaawa na tumakas. Adele, alam kong marami akong kasalanan. Pero hayaan mo akong magpaliwanag. Pakiusap ni Julian, sinusubukang habulin siya. Paliwanag? Matapos ang lahat? Saan ka nang pumunta nang kailangan kita? Nasaan ka nang palayasin ako ng sarili kong pamilya? Nasaan ka nang wala akong makain? Bakit ngayon ka pa nagpakita? Sumiklab ang galit sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang init ng mga luha na nagbabadyang umagos. Ang sakit, ang galit, ang pangungulila, ang lahat ay bumalik ng sabay-sabay. Adele, pakiusap! Pakiusap ni Julian, humakbang palapit. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Adelfa, ngunit bigla itong napakawala sa kamay ng bata. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Adelfa, umiiyak na. Umalis ka, ayoko nang makita ka. Pilit niyang hinila si Miguel palayo. Tumatakbo ng mabilis hanggat kaya ng kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ay parang tumatakbo papalayo sa nakaraan, papalayo sa sakit, papalayo kay Julian. Adele! Tawag ni Julian. Ngunit malayo na siya. Naramdaman ni Adelfa ang matinding hapdi sa kanyang kamay. Hindi niya napansin na sa paghila niya kay Miguel, napunit ang lumang tela ng kanyang palda at nahawakan niya ang kanyang sariling kamay, ang kaliwang kamay. Nag-apoy ang hapdi mula sa lumang peklat. Isang peklat na minsan ay sumelyo sa isang pangako. Isang peklat na ngayon ay tila sumisigaw ng sakit. Si Julian ay nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tila may nakita siyang hindi niya dapat nakita. Ang kanyang tingin ay bumaba sa kamay ni Adelfa, sa peklat na nagtatago ng isang kwentong matagal nang nakabaon. Ang parehong peklat na nakaukit sa kanyang puso. Pinikit ni Julian ang kanyang mga mata, naramdaman ang sakit sa dibdib. Adele, ang peklat mo, bulong niya, ngunit huli na. Tumakbo na palayo si Adelfa, dala ang kanyang sakit, dala ang kanyang anak, at dala ang lahat ng alaala na muling nabuhay. Ang imahe ni Adelfa na tumatakbo palayo kasama si Miguel, ang sakit sa kanyang mga mata at ang matinding pagkapunit sa kanyang boses ay tila isang sumpa na patuloy na bumabagabag kay Julian. Ngunit higit sa lahat, ang peklat sa kamay ni Adelfa ang nagpatahimik sa kanya. Ang parehong peklat na tanda ng sakripisyo, ng pagmamahal. Ang parehong peklat na kanyang hinahalikan, kasabay ng isang pangakong hinding-hindi niya iiwan. Pangako. Isang salita na tila nagiging mapait sa kanyang dila. Nagmaneho si Julian pabalik sa kanyang mansyon. Ang bawat kanto ay tila nagbabalik sa kanya sa nakaraan. Ang hapdi ng pagsisisi ay sumasagi sa kanyang puso. Paano niya nagawang bitawan ang babaeng minahal niya ng lubusan? Paano niya nagawang paniwalaan ang mga kasinungalingan? Ngunit hindi na siya magpapahuli sa nakaraan. Kailangan niyang kumilos, hindi lamang para kay Adelfa, kundi para na rin kay Miguel. Ang ngiti ang ngiti ng bata, ang kawalang malay nito, ay tila humihila sa kanya. Alam niyang ito ang kanyang anak.
Naramdaman niya iyon sa bawat tibla ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Miss Reyes, hanapin mo ang contact details ni Manang Faye. Utos niya, ang boses ay seryoso. At ihanda ang lahat ng papeles para sa Valderrama Foundation's Community Outreach Program. Gusto kong palawakin ang mga outreach projects natin, lalo na sa mga underprivileged communities. Nagulat si Miss Reyes sa biglaang interes ni Julian sa foundation, ngunit mabilis itong sumunod. Alam niyang may ibang nasa isip ang CEO niya. Makalipas ang ilang oras, tinawagan niya si Manang Fe. Sa simula ay nag-alinlangan ang matanda, ngunit ipinaliwanag ni Julian ang kanyang layunin, ang magbigay ng trabaho kay Adelpha sa isang paraan na hindi ito mararamdaman na tila isang kawanggawa lamang. Manang Fe, gusto kong tulungan si Adelpha na makahanap ng trabaho na may dignidad, kung saan makakasama niya si Miguel. Hindi ko nahahayaang maghirap pa sila. Pakiusap ni Julian, ang bawat salita ay may bigat. Maaari siyang magtrabaho sa bagong community center ng foundation bilang community liaison. May daycare doon kaya ligtas si Miguel. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, pumayag si Manang Faye na kausapin si Adelpha. Ilang araw ang lumipas. Bawat araw ay parang isang kawalang hanggan para kay Julian. Sa wakas, dumating ang tawag. Tinanggap ni Adelpha ang trabaho. Isang maliit na tagumpay, ngunit isang napakalaking hakbang para kay Julian. Ang Valderrama Foundation Community Center. Ito ang lugar kung saan magsisimula ang lahat. Ito ang lugar kung saan makakabalik si Adelpha sa isang normal na buhay at si Miguel ay magkakaroon ng isang ligtas na lugar para matuto at lumaki. Sa unang araw ni Adelpha sa trabaho, pilit na iniiwasan ni Julian ang direktang pakikipag-ugnayan sa kanya. Alam niyang kailangan niya itong bigyan ng espasyo. Ngunit mula sa kanyang opisina sa itaas na palapag, palagi niya niyang tinitignan si Adelpha na masikap na nagtatrabaho at si Miguel na masayang naglalaro sa daycare. Isang hapon, nakita niya si Miguel na nag-iisa, mukhang malungkot. Hindi niya napigilan ang sarili. Bumaba siya at lumapit sa bata. "Bakit ka malungkot, Migs?" tanong ni Julian. Lumuhod para pantayan ang bata. "Naubusan na po ako ng crayons, kuya." Bulong ni Miguel, malungkot na nakatingin sa kanyang drawing. Ngumiti si Julian. "Gusto mo bang samahan kita bumili ng bago?" Ang mga mata ni Miguel ay lumiwanag. "Talaga po?" "Oo!" sagot ni Julian. Nagtungo sila sa pinakamalapit na tindahan ng arts and crafts. Pinayagan niya si Miguel na pumili ng lahat ng gusto nito. Habang naglalakad pabalik sa center, nakita ni Julian ang kanyang sarili sa mga mata ng bata. Ang init na naramdaman niya ay nagpatunaw sa kanyang yelo. "Salamat po, kuya." Masayang sabi ni Miguel habang mahigpit na nakayakap sa kanyang bag ng bagong gamit. Nakita ni Adelpha ang eksena mula sa malayo. Ang kanyang puso ay kumirot, halo-halong emosyon. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng pagtataka. Ang kanyang anak ay masaya sa piling ni Julian at ito ay isang bagay na hindi niya maipagkakaila. Sa kabilang banda, si Attorney Gregorio Santiago ay hindi nakalampas sa biglaang interes ni Julian sa foundation. Alam niyang mayroong iba pa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwing nakikita niya si Adelpha sa foundation. Para sa kanya, si Adelpha ay isang banta sa kanyang kontrol at sa kanyang mga plano para sa Valderrama Corporation. "Gregorio, ano bang nangyayari kay Julian?"
Tanong ni Tita Elena sa kanya sa isang pribadong tawag. Simula nang magpakita ang babaeng iyon, parang nag-iba na siya. "Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Elena. Ako na ang bahala," sagot ni Santiago. May ngiti sa labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pagbabanta. Sinimulan na niya ang kanyang sariling paghahanap, mas malalim, mas mapanlinlang. Isang gabi, habang nagre-repaso ng mga lumang file ng Valderrama Foundation para sa isang taunang audit, napansin ni Julian ang ilang kahina-hinalang transaksyon. Mga bayarin sa mga hindi kilalang consultants na may petsa na tumutugma sa panahon ng mawala si Adelpha. May mga nakasulat pang margin notes na tila tinanggal, ngunit sa isang partikular na file, may isang bahagi na hindi nabura ng maayos. Gamit ang isang magnifying glass, pilit na binasa ni Julian ang nakasulat. Pinilit na umalis, delikado. Huwag ipaalam kay Julian. Buntis na babae. Napaatras si Julian. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at galit. Pinilit na umalis? Buntis na babae? Ang pangalan ni Attorney Gregorio Santiago ay nakaukit sa ibaba ng pahina bilang nag-aproba ng mga transaksyon. Ang mga araw sa Valderrama Foundation Community Center ay tila isang panaginip para kay Adelpha. May regular na sweldo siya, ligtas si Miguel sa daycare, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi niya kailangang mag-alala kung saan kukuha ng susunod na kakainin. Unti-unti, nakita niya ang pagbabago kay Julian. Ang paraan ng pagtingin nito kay Miguel, ang pag-aalaga nito sa bata na tila sarili nitong anak, at ang matinding suporta nito sa mga proyekto ng foundation. Ang pader sa kanyang puso ay unti-unting nabibiyak. Isang Sabado, inanyayahan ni Julian si Adelpha at Miguel na sumama sa isang community outreach program sa isang parke. Magkasama silang nagtanim ng mga puno, nagpakain ng mga bata, at naglaro ng bola. Para silang isang pamilya, hindi niya inakalang mararamdaman niya ulit ang ganitong klasing kaligayahan. Ang kilig na minsan niyang naramdaman ay dahan-dahang bumabalik. "Mama, tingnan mo po si Kuya Julian, ang galing po mag-basketball," sigaw ni Miguel habang tinuturo si Julian na nakikipaglaro sa mga bata. Napangiti si Adelpha. Si Julian ay nakatingin sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Mayroong isang tahimik na pangako sa mga tingin na iyon. Isang pangako na hindi na siya iiwan. Ngunit ang panaginip ay maaring maging bangungot. Ang mga bulong-bulungan sa foundation ay nagsimula. Alam mo ba, ang bagong community liaison, siya daw yung dating girlfriend ni Sir Julian. Ang sabi, kaya lang siya bumalik kasi nalaman niyang mayaman na si Julian. Grabe naman! Kaya pala biglang nagka-interes si Sir Julian sa foundation. Para lang sa kanya. Narinig ni Adelpha ang mga bulungan habang naglalakad sa hallway. Ang bawat salita ay tila sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang kanyang dating takot, ang kanyang kawalan ng kumpiyansa ay muling nagbalik. Hindi ba't ito ang kanyang kinatatakutan? Ang paghusga ng lipunan, ang pagiging kabit o gold digger. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento, biglang sumulpot si Attorney Gregorio Santiago sa kanyang opisina. May mahingiti ito sa labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Miss Bautista," bati ni Santiago, ang boses ay matamis, ngunit may himig ng pagbabanta. "Nakikita kong malapit kayo kay Julian, ngunit sana ay alam nyo ang inyong lugar.
Ano po ang ibig niyo sabihin, attorney? Tanong ni Adelpha, pilit na pinanatiling matatag ang kanyang boses. Huwag tayong maglokohan, Miss Bautista. Alam kong ikaw ang babaeng bumalik para guluhin ang buhay ni Julian. Pero hindi ka magtatagumpay. Ang Valderrama ay may reputasyon na dapat protektahan at ang isang tulad mo ay hindi nababagay sa pamilyang iyon. Napaatras si Adelpha. Wala kayong karapatan na husgahan ako. May karapatan ako dahil ako ang nagpoprotekta sa kanilang pangalan. At huwag mong akalain na hindi ko alam ang tungkol sa bata, sabi ni Santiago. Ang kanyang ngiti ay nagpatigas. Kung hindi ka lalayo, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang lahat ng dumi mo sa nakaraan. At hindi lang yon, masisira ang kinabukasan ng anak mo. Napaawang ang bibig ni Adelpha, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nagbanta si Santiago. Gusto niyang manatiling tahimik si Adelpha at lumayo kay Julian. Ang takot ay bumalot sa kanya. Para kay Miguel. Isang gabi, mayroon silang charity gala para sa Valderrama Foundation. Pilit na inanyayahan ni Julian si Adelpha. Gusto niyang ipakita na ipinagmamalaki niya ito. Nag-alinlangan si Adelpha, ngunit sa huli ay pumayag. Binilhan pa siya ni Julian ng isang simpleng gown. Nakangiti si Adelpha habang papasok sa Grand Ballroom, kasama si Julian at Manang Fe. Ngunit ang kanilang pagdating ay tila nagpatahimik sa buong silid. Lahat ng tingin ay nasa kanya, mga tingin ng paghusga, paghamak, at pag-uusisa. Biglang lumapit si Don Ricardo at Doña Sofia de la Rosa, mga malalapit na kaibigan ng pamilya Valderrama na may matataas na posisyon sa lipunan. Julian, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Doña Sofia, tinitigan si Adelpha mula ulo hanggang paa. Dinala mo ang babaeng ito sa isang event na kagalang-galang. Sofia Ricardo, ito si Adelpha, matatag na sagot ni Julian. Siya ang bagong community liaison ng foundation. Ah, liaison pala. Tumawa si Don Ricardo, may himig ng panunuya. Akala ko naman, ang nakaraan mo ang bumalik para maningil, Julian. Alam naman natin ang reputasyon ng mga tulad niya. Ricardo! Galit na sabi ni Julian. Ngunit bago pa man makasagot si Julian, sumingit si Doña Sofia, lumapit kay Adelpha. Ika nga nila, walang hiya ang babae kung ano ang nakaraan, iyon pa rin. Hindi ba't ikaw ang nagpaloko kay Julian noon? Tapos ngayon, babalik ka, mukhang desperada. Ang hirap talaga ng mahirap, hindi marunong mahiya. Naramdaman ni Adelpha ang init na bumabalot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magluha. Ang lahat ng pagtatangka niyang maging matatag ay gumuho. Ang mga salitang desperada, walang hiya, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi niyo po alam ang buong kwento, pabulong na sabi ni Adelpha, pilit na pinigilan ang kanyang luha. Hindi kailangan ng buong kwento para malaman ang katotohanan. Matigas na sagot ni Doña Sofia, humarap kay Julian. Julian, itong babaeng ito, hindi ito nababagay sa iyo. Masisira ang pangalan mo. Naramdaman ni Adelpha ang kamay ni Julian na humawak sa kanyang balikat. Ngunit ang kahihiyan ay napakalakas. Gusto niyang magtago, gusto niyang lumubog sa lupa. Pakiusap, Julian. Bulong niya, tinanggal ang kamay ni Julian. Huwag mo akong ipagtanggol. Ayoko nang maging kahihiyan pa. Tumalikod siya, tumakbo papalabas ng ballroom. Ang kanyang mga luha ay umaagos na. Nagulat si Julian. Sinubukan niyang habulin si Adelpha, ngunit hinawakan siya ni Don Ricardo sa braso.
Hayaan mo na siya, Julian. Ang mga tulad niya, ganyan talaga. Drama lang yan. Naiwan si Julian. Ang kanyang puso ay puno ng galit at panghihinayang. Hindi niya mapigilang maisip ang mga salita ni Adelpha. Huwag mo akong ipagtanggol. Naintindihan niya ang sakit ni Adelpha, ang takot nito sa paghusga ng lipunan. Sa isang sulok ng ballroom, si Attorney Santiago ay nakangiti. Ang kanyang plano ay gumagana. Ang unang hakbang para sirain si Adelpha ay nagtagumpay. Kahit tama may ang pagtakbo ni Adelpha mula sa charity gala ay tila isang malaking sipa sa puso ni Julian. Ang mga salita ni Doña Sofia, ang paghuhusga sa mga mata ng mga tao, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagtanggi ni Adelpha sa kanyang pagtatanggol. Hindi lang basta kahihiyan ang naramdaman niya, ito ay sakit. Naintindihan niya ang takot ni Adelpha, ang takot na muling mahusgahan, ang takot na maulit ang nakaraan. Ngunit ang sakit ay unti-unting napapalitan ng matinding galit. Galit sa sarili dahil sa kanyang kapabayaan noon at galit sa mga taong patuloy na nanggugulo sa buhay ni Adelpha. At higit sa lahat, galit kay Attorney Gregorio Santiago. Ang mga dokumentong nakita niya, ang mga kahina-hinalang transaksyon, at ang biglaang interes ni Santiago sa reputasyon ng Valderrama ay nagdudulot ng matinding pagdududa. Kinabukasan, maaga pa ay nasa opisina na si Julian. Iniutos niya kay Miss Reyes na i-pull out ang lahat ng records ng Valderrama Foundation. Mula 6 na taon na ang nakakaraan, lalo na ang mga may kinalaman sa community welfare initiatives na hindi naman niya matandaang na-approve. Miss Reyes, gusto ko ng lahat ng detalye down to the last centavo. Sino ang nag-approve ng mga disbursement na ito? Utos ni Julian, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng bakal. Habang naghihintay, nagtungo si Julian sa kanyang personal vault. Kinuha niya ang isang lumang leather journal, ang kanyang dating journal na matagal na niyang hindi binubuksan. Doon niya isinulat ang lahat ng kanyang pag-iisip, ang kanyang mga pangamba at ang kanyang paghahanap kay Adelpha. Nandoon din ang huling talata na isinulat niya bago tuluyang sumuko sa paghahanap. Santiago assured me she's gone. She chose money. I have to believe him. Hindi na niya kayang maniwala. Maya-maya pa dumating si Miss Reyes, may dalang tambak ng folder. Sir, ito na po ang mga hinahanap nyo. Napansin ko rin po na ang halos lahat ng malalaking disbursement na ito ay aprobado ni Attorney Santiago sa ilalim ng confidential special projects. Binuklat ni Julian ang mga folder. Ang kanyang mga mata ay nalalaki habang binabasa ang bawat detalye, mga bayarin sa private investigators na may mga false reports, mga bayarin sa relocation assistance para sa isang private individual, at isang entry na nagpalagay sa kanya ng dugo sa ulo, payment to Bautista family for non-disclosure agreement. Ang Bautista family, pamilya ni Adelpha, ang lahat ay nag-uugnay. Ang mga kasinungalingan ni Santiago, ang pagkawala ni Adelpha, ang pagtatakwil ng kanyang sariling pamilya. Hindi lang basta inabandona siya ni Adelpha. Pinilit siyang umalis. Sinuhulan ang kanyang pamilya. Biglang may pumasok sa kanyang opisina nang walang paalam. Si Attorney Gregorio Santiago. May nangiti ito sa labi, tila may magandang balita. Julian, may magandang balita ako, sabi ni Santiago, hindi napansin ang tensyon sa silid. Nakausap ko na ang pamilya ni Miss Bautista. Handa silang kumuha ng DNA test para patunayan
na hindi ikaw ang ama ng bata, basta bigyan lang natin sila ng kaunting pabuya. Napaangat ng ulo si Julian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pabuya? Ilang pabuya na ba ang ibinigay mo, Gregorio? Nagulat si Santiago. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Anong ibig mong sabihin, Julian? Ibig kong sabihin, matigas na sabi ni Julian, itinapon ang isang file sa lamesa. Ibig kong sabihin, alam ko na ang lahat ng ginawa mo, ang mga kasinungalingan mo, ang pagmamanipula mo, ang pagtatago mo sa akin ng katotohanan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Santiago, pilit na pinapanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mukha ay namutla. Nalaman kong ikaw ang nag-organisa ng lahat para paalisin si Adelpha. Ikaw ang nagpabayad sa kanyang pamilya para itakwil siya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng maling impormasyon. Pinaniwala mo akong inabandona niya ako. At ikaw ang nagtago sa akin na may anak pala kami. Ang boses ni Julian ay unti-unting lumalakas, puno ng pagkabigo at galit. Napansin ni Julian ang pagbabago sa mukha ni Santiago. Ang takot ay lumitaw sa kanyang mga mata, kasama ang isang kakaibang galit. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama para sa Valderrama Corporation, Julian. Depensa ni Santiago, ang boses ay nanginginig. Ang isang tulad ni Adelpha ay makasisira lang sa reputasyon mo, sa atin. Hindi ka nagtatago sa likod ng pangalan ng Valderrama, Gregorio. Galit na sabi ni Julian, tumayo. Ginawa mo ito dahil sa sarili mong ambisyon o dahil sa inggit. Ang mga salita ni Julian ay tila tumusok sa puso ni Santiago. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, mula sa pagkatakot ay naging matinding galit at pagkamuhi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng isang kakaibang pagnanasa. Inggit? Anong inggit ang sinasabi mo? Tanong ni Santiago. Tumayo rin, ang kanyang tinig ay tumaas. Bakit, Julian? Bakit siya pa rin? Hindi ba't nakita mo na ang kanyang klase? Ang isang babaeng madaling bilhin, madaling iwanan. Ang isang babaeng hindi karapat-dapat sa iyo. Gregorio! Sigaw ni Julian, handa ng sumugod. Hindi ko hahayaang sirain niya ang Valderrama. Hindi ko hahayaang ikaw mahulog muli sa kanyang patibong. Sa galit na iyon, biglang may narinig si Julian na isang boses sa likod ng pinto. Isang boses na nagpatigil sa kanyang paghinga. Patibong? Anong patibong ang sinasabi mo, Attorney Santiago? Nilingon ni Julian. Nakatayo sa pintuan si Adelpha. Maputla ang muka at may malalaking luha na bumabagsak sa kanyang mga mata. Narinig niya ang lahat, ang pag-uusap, ang kasinungalingan, ang tunay na muka ni Santiago. Ang mga salitang patibong, anong patibong ang sinasabi mo? Attorney Santiago, ay lumabas sa bibig ni Adelpha na tila boses ng ibang tao. Hindi niya inakalang maririnig niya ang mga iyon. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit at pagkabigla. Niyaya siya ni Manang Fe na bisitahin si Julian sa opisina para sana magpasalamat sa tulong nito. Ngunit ang narinig niya ay higit pa sa inaasahan. Nagitla si Attorney Santiago nang makita si Adelpha. Ang kanyang mukha ay namutla, ang mga mata ay nanlalaki. Si Julian naman ay nakatingin sa kanya, puno ng pag-aalala at pagsisisi. Adelpha, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Pilit na paliwanag ni Santiago, ang boses ay nanginginig.
Hindi? Bakit Attorney Santiago? Tanong ni Adelfa. Ang kanyang boses ay nanginginig din, ngunit may matinding determinasyon. Anong patibong ang tinutukoy mo? Bakit mo kami pinaghiwalay ni Julian? Bakit mo ako binulungan sa gala na huwag lumapit kay Julian? Sabihin mo! Bago pa man makasagot si Santiago, lumapit si Julian at hinawakan ang kamay ni Adelfa. Adel, hayaan mo akong magpaliwanag. Alam ko na ang lahat. Si Gregorio ang nagmanipula sa atin. Siya ang nagtago ng katotohanan. Ikinuwento ni Julian ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang mga pekeng ulat, ang pagsusuwal sa kanyang pamilya ni Adelfa, ang pagtatago ng pagbubuntis ni Adelfa sa kanya, ang lahat ng kasinungalingan na binuo ni Santiago. Sa bawat salitang lumabas sa bibig ni Julian, naramdaman ni Adelfa ang matinding hapdi at galit. Ang mga luha ay patuloy na umaagos. Ngunit ngayon, ito ay luha ng galit, hindi ng sakit. Ang pangungulila sa kanyang ama, ang pagtatakwil ng kanyang ina, ang kanyang paghihirap sa buhay, lahat ay may isang dahilan. Si Attorney Gregorio Santiago. Pero bakit? Bulong ni Adelpa, tumingin kay Santiago. Ano ang nagawa ko sa iyo? Dahil hindi ka nababagay kay Julian, sigaw ni Santiago, ang kanyang emosyon ay sumabog. Ikaw, isang babaeng walang pinag-aralan, galing sa mahirap, may anak sa labas. Paano mo mapoprotektahan ang pangalan ng Valderrama? Ako ang nagpoprotekta sa kanila. At ako ang may karapatan na magdesisyon kung sino ang karapat-dapat kay Julian. Ang mga salita ni Santiago ay tumama kay Adelpa ng napakalakas. Ang kanyang mga luha ay biglang tumigil. Ang takot ay nawala. Ang naramdaman niya ay isang matinding determinasyon para kay Miguel, para sa sarili niya. Wala kang karapatan, Gregorio, matigas na sabi ni Adelfa. Wala kang karapatan na sirain ang buhay namin. Hindi mo alam ang halaga ng pag-ibig, ng pamilya. Ang pagkatao ay hindi sinusukat sa kayamanan o sa apelyido. Adelfa, huwag kang pumayag sa kanyang mga salita. Sabi ni Julian, niyakap si Adelfa. Tayo na ang magpapaliwanag sa lahat. Napakawala sa yakap ni Julian si Adelfa. Tumingin sa kanya ng may kumpiyansa. Tama ka, hindi na tayo magtatago. Ngunit hindi pa tapos si Santiago. Sa kanyang opisina, matapos ang paghaharap, nagplano siya ng kanyang huling atake. Kinabukasan, lumabas sa lahat ng media ang isang malaking headline. Valderrama CEO involved in scandal. Illegitimate child and gold digger girlfriend. Ang mga litrato ni Adelfa at Miguel na kinunan ng lihim ni Santiago ay lumabas. Mayroon ding mga pekeng statement mula sa sources na nagsasabing si Adelfa ay isang oportunista at si Miguel ay hindi anak ni Julian. Adel, titingnan mo! Umiiyak na pinakita ni Manang Fe ang pahayagan. Gumuho ang mundo ni Adelfa. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Ang mga bulungan, ang paghusga, ang kanyang anak ay pinupuna. Hindi ko hahayaang gawin nila ito kay Miguel, sigaw ni Adelfa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Samantala, sa opisina ni Julian, nagaganap ang isang matinding kaguluhan. Julian, anong ginawa mo? Galit na sabi ni Tita Elena. Sirang-sira na ang pangalan ng Valderrama. Kailangan mong pabulaanan ang lahat ng ito. Itakwil mo ang babaeng iyan. Itakwil mo ang bata. Hindi ko gagawin yan, tita. Matatag na sagot ni Julian. Si Adelfa ang minahal ko at si Miguel ang anak ko.
Anak mo? Wala kaming nakitang ebidensya. Puro hula, sagot ni Tito Roberto. Attorney Santiago, gawan mo ng paraan ito, utos ni Tita Elena. Nagangiti si Santiago. Masusunod, Ma'am Elena. Hayaan niyo akong mag-ayos ng press conference. Hayaan niyo akong gumawa ng statement na babaliktad sa lahat ng ito at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. Ang aking katotohanan. Ngunit sa tingin ni Julian kay Santiago, may kakaibang kinang sa mga mata ng abogado. Hindi na ito simpleng pagtatanggol sa Valderrama. Ito ay paghihiganti. Haharapin ko sila, sabi ni Julian. Tumayo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ako ang magsasabi ng totoo. Hindi na ako magtatago. Kinuha niya ang kanyang telepono. Miss Reyes, mag-set up ka ng press conference. Ngayon na. Sa Valderrama Building, gusto kong nandoon ang lahat ng media at tawagan mo si Adelpa. Sabihin mo, kailangan kong makasama siya. Ang mga salita ni Tita Elena at Tito Roberto ay umaling-awngaw sa opisina ni Julian, ngunit hindi na niya ito naririnig. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang pagtatatag ng katotohanan. Ang bawat sandali ng pagtatago, ng pagdududa, ng pagpapaniwala sa mga kasinungalingan ay nagtapos na. Hindi na siya magpapahintulot na kontrolin ng iba ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Julian, anong gagawin mo? Tanong ni Tita Elena. May pagkabigla at takot sa boses. Ang nararapat, tita, matigas na sagot ni Julian. Hindi ko ipagpapalit ang aking pamilya sa reputasyon. Hindi ko itatakwil ang aking anak at ang babaeng mahal ko para lang sa inyong pananaw. Mabilis na kumalat ang balita ng press conference. Sa loob ng ilang oras na puno ng media ang grand lobby ng Valderrama Building. Ang mga flash ng kamera ay tila bumubulag sa mata at ang mga ingay ng reporters ay halos bingi. Nandoon din si Attorney Gregorio Santiago na may ngiti sa labi, tila nag-aabang ng kanyang panalo. Nasa tabi niya ang kanyang Tita Elena at Tito Roberto. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon. Dumating si Julian kasama si Adelfa at Manang Fe. Hawak ni Adelfa ang kamay ni Miguel na tila nalilito sa dami ng tao at ilaw. Maputla si Adelfa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding lakas. Isang lakas na hinugot niya para kay Miguel. Umupo si Julian sa harapan ng mikropono, tinitigan ang bawat muka sa karamihan. Nagsalita siya sa isang matatag at malinaw na boses. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula ni Julian. Nandito po ako ngayon upang linawin ang lahat ng balita at issue na kumakalat tungkol sa akin, sa Valderrama Corporation at sa aking pamilya. Tinitigan niya si Santiago na nag-iwas ng tingin. Nais ko pong ipahayag ng may buong katapatan na si Miguel Bautista na narito sa aking tabi ay ang aking anak. Siya ang bunga ng pag-ibig ko kay Adelfa Bautista. Nagulat ang lahat. Nagkaroon ng bulungan sa karamihan. Ang mga kamera ay mabilis na kinunan si Miguel at Adelfa. At nais ko ring ipahayag na si Adelfa Bautista ay ang babaeng mahal ko. Ang lahat ng kasinungalingan na kumalat tungkol sa kanya na siya ay isang gold digger o isang oportunista ay walang katotohanan. Ibinigay ni Julian ang lahat ng ebidensya na kanyang natuklasan. Ang mga pekeng ulat, ang mga pinaghirapan ni Santiago na suhulan ang pamilya ni Adelfa.
Ang lahat ng manipulasyon na ginawa ni Attorney Santiago upang paghiwalayin sila at itago ang katotohanan. Ang lahat ng ito ay orchestrated ni Attorney Gregorio Santiago. Matigas na sabi ni Julian, tumuro kay Santiago. Siya ang nagplano ng lahat upang sirain ang aming pag-ibig, upang itago sa akin ang aking anak at upang kontrolin ang Valderrama Corporation. Napaawang ang bibig ni Santiago. Wala akong alam sa sinasabi mo, kasinungalingan. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama para sa Valderrama. Tama, Gregorio, ang pagtatago ng anak sa ama ay tama. Ang pagsira sa buhay ng isang inosenteng babae ay tama. Galit na sabi ni Julian, mula ngayon hindi ka na bahagi ng Valderrama Corporation. Sa oras na ito, Attorney Gregorio Santiago, ikaw ay fired. Nagulat ang lahat. Ang mga miyembro ng board ng Valderrama ay nagtinginan. Ang mga kaibigan ni Julian na sina Don Ricardo at Doña Sofia ay natigilan. At kayong lahat na humusga kay Adelfa, sabi ni Julian, tumingin kina Don Ricardo at Doña Sofia. Kayong lahat na nag-isip na ang pera at posisyon ang basihan ng pagkatao, dapat kayong mahiya. Biglang tumayo si Santiago. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng matinding galit at pagkamuhi. Ang kanyang kamay ay kumapa sa kanyang bulsa at bigla siyang naglabas ng isang maliit na sobre. Kasinungalingan! Wala kang alam, Julian. Gusto mong malaman ang buong katotohanan? Heto! Sigaw ni Santiago, itinapon ang sobre sa lamesa. Ito ang huling ebidensya. Ito ang magpapatunay na si Adelfa ay isang liar, na ginamit lang niya ang sitwasyon para makuha ka. Ginawa niya iyon para sa pera. Ginawa niya iyon para sa akin. Nagulat ang lahat, pati si Julian. Oo, ako ang may karapatan kay Adelfa. Ako ang nagpoprotekta sa kanya noon. Ako ang nagbigay sa kanya ng pera, hindi ikaw. Sigaw ni Santiago, ang kanyang mukha ay balot ng pagkaadik. At kung hindi ko siya makukuha, wala ring makukuha sa kanya. Biglang naglabas si Santiago ng isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Adelfa, puno ng matinding pagkamuhi. Ang mga tao ay nagulantang. Adelfa! Sigaw ni Julian. Ngunit bago pa man makagalaw si Julian, mabilis na tumayo si Adelfa. Hindi, Gregorio, hindi mo na ako kayang saktan pa. Lumapit si Adelfa sa mikropono, hinarap ang lahat ng media. Hinawakan niya ang kanyang kaliwang kamay at itinaas ito sa harap ng lahat. Nakikita niyo ba ito? Tanong ni Adelfa. Ang kanyang boses ay malinaw, malakas at puno ng damdamin. Ang peklat na ito ang alaala ng araw na iniligtas ko si Julian mula sa apoy. Nasunog ang kamay ko, ngunit hindi ko pinagsisihan dahil mahal ko siya. At ang pagmamahal na iyan ay mas malakas kaysa sa anumang pera, anumang posisyon at anumang kasinungalingan mo, Attorney Santiago. Ang lahat ay natigilan. Ang kwento ng peklat, ang kwento ng sakripisyo, ay biglang nagpaliwanag sa lahat. Napaatras si Santiago, ang kanyang muka ay balot ng pagkabigo at galit. Hindi totoo yan. Ngunit huli na, ang katotohanan ay nailantad. Ang flash ng kamera ay tila nagpapatunay sa kanyang mga salita. Ang bawat pares ng mata sa silid ay nakatingin sa peklat, sa kanyang kamay at sa kanya. Ang katahimikan ay bumalot sa Grand Lobby na tila binigyan ng karangalan ang kanyang katotohanan.
Ngunit ang sandaling iyon ng pagtatagumpay ay agad na naputol. Hindi! Hindi ko hahayaang mangyari ito. Sigaw ni Attorney Santiago. Ang kanyang mukha ay balot ng pagka-adik. Kung hindi ka sa akin, wala kang kwenta. Biglang sumugod si Santiago patungo kay Adelpha. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay kumislap sa ilaw. Naramdaman ni Adelpha ang matinding takot na dumaloy sa kanyang mga ugat. Napaatras siya, hinila si Miguel sa kanyang likod. Adelpha! Sigaw ni Julian, tebebam, ijayan at mabilis na sumugod. Sa isang iglap, nasalo ni Julian ang kamay ni Santiago. Pinipigilan ang kutsilyo. Nagkaroon ng matinding paghaharap. Ang dalawang lalaki ay nagtulakan, pilit na kinukuha ang kutsilyo sa isa't isa. Ang tensyon ay halos hindi na mahawakan. Sa wakas, sa tulong ng security, naigupo si Santiago. Kinuha ang kutsilyo mula sa kanya at mabilis siyang inaresto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit at pagkamuhi habang kinakaladkad siya papalabas. Hindi pa ako tapos sa inyo. Lahat kayo magbabayad. Sigaw ni Santiago bago tuluyang nawala sa paningin. Nanginginig si Adelpha, ngunit mabilis siyang niyakap ni Julian. Adel, okay ka lang? Hindi ka ba nasaktan? Tumango si Adelpha, yumakap ng mahigpit kay Julian. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng kaligtasan. Sa wakas, tapos na ang lahat. Ang bangungot ay natapos na. Ilang linggo ang lumipas. Ang kaso laban kay Attorney Gregorio Santiago ay mabilis na umusad. Sa tulong ng mga ebidensya ni Julian at ng mga testimonya ni Adelpha, Manangfe at maging ng ilang dating empleyado na nakialam sa mga manipulasyon ni Santiago, napatunayan ang lahat ng kasinungalingan at krimen nito. Nahatulan si Santiago ng mahabang pagkakakulong. Sa loob ng Valderrama Corporation, nagkaroon ng malaking pagbabago. Ibinaba sa pwesto ang mga miyembro ng board na sumuporta kay Santiago, kabilang sina Tita Elena at Tito Roberto. Pinalitan sila ng mga mas may bukas na isip at ang corporate culture ay nagsimulang magbago. Isang araw, bumisita si Julian at Adelpha sa pamilya Valderrama. Ang pakikipag-usap ay hindi naging madali. Mayroon pa ring mga nagdududa, mga hindi pa rin makatanggap sa kanyang pagkatao. Ngunit si Julian ay matatag. Hindi ako humihingi ng inyong pagtanggap, sabi ni Julian. Hinihingi ko lang ang inyong respeto. Si Adelpha ang minahal ko. Si Miguel ang anak ko. Sila ang aking pamilya. Kung hindi niyo yan matatanggap, kung gayon, wala tayong dapat pag-usapan. Ang mga salita ni Julian ay nagpatunay sa kanyang pagmamahal at determinasyon. Unti-unti, nakita ni Adelpha ang pagbabago sa tingin ng ilan sa kanila. Ang iba ay nagsimulang magpakita ng pag-unawa. Ngunit ang pinakaimportanteng sandali ay nang kinuha ni Miguel ang DNA test. Ang resulta ay malinaw. Si Miguel Valderrama, anak ni Julian Valderrama. Niyakap ni Julian si Miguel mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Anak ko, bulong niya. Ang tagal kong hinintay na tawagin kang anak ko. Para kay Adelpha, iyon ang pinakamagandang tanawin. Ang kanyang anak na sa wakas ay kinikilala ng kanyang ama ay walang hangganang masaya. Isang hapon, pumunta si Adelpha sa lumang bahay ng kanyang pamilya. Nandoon si Lola Corazon at Tia Lourdes. Matapos ang lahat ng nangyari, matapos mailantad ang katotohanan, nalaman din nila ang buong kwento ng manipulasyon ni Santiago. Adelpha, patawarin mo kami anak. Umiiyak na sabi ni Lola Corazon, niyakap siya ng mahigpit.
Dahil sa takot namin sa kahiyan, nagawa naming itakwil ka, patawarin mo kami. Wala pong anuman, Lola, sagot ni Adelpha, kahit may kirot pa rin sa kanyang puso. Pinatawad ko na po kayo, ngunit may sarili na po akong pamilya ngayon. Kailangan ko ng lumaban para sa kanila. Hindi na bumalik si Adelpha sa lumang bahay. Nagpatawad siya, ngunit hindi niya napinayagan ang sarili na saktan pa. Ang kanyang bagong pamilya, si Julian at Miguel, ang kanyang tahanan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, sa gitna ng paglubog ng araw, hinawakan ni Julian ang kamay ni Adelpha. Ang init ng kanyang palad ay kumalat sa kanyang kamay na tila binubura ang lahat ng sakit ng peklat. Adele, simula ni Julian, lumuhod sa harap niya. Napaawang ang bibig ni Adelpha. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Adelpha Bautista, sabi ni Julian, inilabas ang isang maliit na box. Isang simple, ngunit eleganteng singsing. Maraming pagsubok ang pinagdaanan natin. Maraming sakit. Ngunit sa bawat pagsubok, lumakas ang pagmamahal ko sa iyo. Masakit man ang nakaraan, pero ito ang nagturo sa atin na maging matatag. Adele, will you marry me? Will you be my wife? Will you be Miguel's mother? And will you be the love of my life forever? Ang mga luha ni Adelpha ay umagos, ngunit ngayon ito ay luha ng matinding kaligayahan. Oo, Julian! Oo! Niyakap ni Julian si Adelpha nang mahigpit, hinalikan ang kanyang noo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Adelpha na buo siya. Ang peklat sa kanyang kamay ay hindi na tanda ng sakit, kundi tanda ng kanyang lakas at tanda ng pag-ibig na nagtagumpay sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, may isang maliit na kaba pa rin sa kanyang puso. Maaari ba talagang magkaroon ng payapang buhay matapos ang lahat ng ito? Ang mundo ay puno pa rin ng mga pagsubok. Ngunit ngayon, may Julian na siya. Ang araw ng kasal, ang hanging sariwa sa hardin ay nagdadala ng amoy ng sariwang bulaklak at ng matamis na pag-asa. Si Adelpha ay nakatayo sa harap ng salamin, nakasuot ng isang simpleng puting gown. Ang kanyang mga mata ay nanlalamlam sa kaligayahan. Si Manang Fe ay nasa tabi niya. Tinutulungan siyang ayusin ang belo. Ang ganda-ganda mo, Adele, bulong ni Manang Fe, ang kanyang mga mata ay nagluluha. Naaalala ko pa noong araw na dumating ka sa akin, basang-basa, takot na takot. Sino ang mag-aakalang darating ang araw na ito? Ngumiti si Adelpha. Maraming salamat po, Manang. Kayo po ang aking anghel. Kung wala kayo, hindi ko po ito mararating. Dahil sa lakas mo, Adele, nasa loob mo na iyan. Sagot ni Manang Fe, hinawakan ang kamay ni Adelpha. Sa peklat na ngayon ay tila sumisikat sa liwanag. Sa labas ng hardin, naghihintay si Julian. Nakabarong Tagalog, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Si Miguel, nakabarong din, ay masayang tumatakbo sa paligid. Ang flower boy ng kasal. Ang lahat ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Dumating ang sandali. Dahan-dahan, lumakad si Adelpha sa aisle, kasama si Julian na naghihintay sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang bagong pahina ng kanyang buhay. Ang mga mata ni Julian ay tila sinasabi ang lahat, pagmamahal, paggalang, at pangako ng walang hanggan. Ngayon, idinedeklara ko kayong mag-asawa, sabi ng pari. Niyakap ni Julian si Adelpha at hinalikan siya ng matamis. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw. Sa wakas, ang kanilang pamilya ay buo na. Isang taon ang lumipas. Ang Valderrama Foundation ay naging mas aktibo. Ngunit higit sa lahat,
ang Adelpha's Haven for Single Mothers ay nabuo. Isang sentro na pinatatakbo ni Adelpha kung saan nagbibigay siya ng suporta, pag-asa at kaalaman sa mga kapwa niyang single mothers. Adelpha, salamat po. Sabi ng isang batang ina habang hawak ang kanyang sanggol. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng lakas na humarap sa mundo. Ngumiti si Adelpha. Hindi nyo kailangang magpasalamat. Ang lahat ng pagsubok ay nagbibigay sa atin ng lakas. At tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa. Ang kanyang kwento, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagbangon ay naging inspirasyon sa marami. Hindi na siya nahihiya sa kanyang nakaraan. Bagkus, ginamit niya ito upang tulungan ang iba. Isang hapon, naupo si Adelpha sa kanyang opisina. Tinitignan ang kanyang busy schedule. Ngayon, siya ay isang asawa, isang ina at isang leader. Ang dating Adelpha na nagtatago sa dilim ay lumabas na sa liwanag, mas matatag, mas matalino, mas may kapangyarihan. Biglang pumasok si Julian, hawak si Miguel sa kanyang balikat. Mama! Tingnan mo po! Gumawa po ako ng drawing! Sigaw ni Miguel, ipinakita ang isang drawing ng pamilya nila. Siya, si Mama at si Papa, niyakap ni Adelpha si Miguel. Ang galing-galing mo naman, anak. Niyakap din siya ni Julian. Hinalikan ang kanyang buhok. Pagod ka na ba, mahal? Hindi, Jules. Sagot ni Adelpha, tumingin sa kanya. Masaya ako. Ito ang buhay na pinangarap ko. Hinawakan ni Julian ang kamay ni Adelpha at dahan-dahang hinaplos ang peklat. Ang peklat na ito ang tanda ng ating pag-ibig, Adel. Ang pag-ibig na nagtagumpay sa lahat. Oo! Bulong ni Adelpha, nakatingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang paglubog ng araw, ang ganda ng mundo. Ang buhay ay puno pa rin ng mga pagsubok, ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Dahil mayroon siyang pamilya, mayroon siyang pag-ibig. Salamat, Panginoon, bulong niya sa sarili habang nakayakap kay Julian at Miguel. Dahil sa bawat sugat mayroong paggaling at sa bawat pagsubok mayroong bagong simula. Ang pag-ibig na ito ang aking legasiya. Ang pag-asa na ito ang aking misyon. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay bumubuo ng pamilya, bumubuwag sa panlipunang paghusga at nagpapagaling ng mga sugat ng nakaraan. Ito ang kanilang bagong simula. Ito ang kanilang kwento.